Sa may bahay, ang dami ko naririnig na kumakanta nun kagabi. Mga batang nangangaroling. Well, officially, pwede naman na siguro mangaroling. Kasi nung bata ako, sinasabi nila, pwede na daw mangaroling kapag nagsimula na yung simbang gabi. Pero nung mga nakarang araw, wala pang simbang gabi, may mga nangangaroling na eh. Sa anong panahon nung mga bata ako, ang pangangaroling nun, puro mga improvise lang eh. Galing sa lata, yung ginagawang tambol, tas yung ginagawang parang marakas o kaya yung percussion gawa lang sa finlat na mga tansan. Ngayon may mga iba-iba na may mga binibili na yung mga bata o yung gaya nung nakita ko kagabi, merong maliit na parang video okay, tapos nakakonect sa phone, tapos kumakanta na lang sila. Galing eh. Pero usually yung mga pangaroling na yan, may mga sasabi nga nung diba, mga budol sindikato daw yung mga bata pa lang alam na yung pagiging sindikato, no? Kasi kunyari nangaroling kahit naman nung mga panahon namin nung kabataan ko, pagka nangaroling kami sa isang lugar o sa isang bahay, isang tindahan, tapos nagbigay, tuturo namin doon sa mga kasama namin yan, ayun o, nagbibigay doon. Siyempre susundan sila nung ibang mga bata, doon na rin sila pupunta. Tapos ang masaya nun, grupo kayo na mga magkakaibigan, papalit-palitan kayo. Kunyari iba yung set yung pupunta, tapos ibang set uli hanggang sa makarami. Pero may mga iba naman kaming na nakakarolingan ng mga bahay tsaka tindahan, hindi pera binibigay nila bigay sila candy. Pagka tatama rin ka na umulit eh. Pero syempre hindi naman araw-araw Pasko, hindi araw-araw may nagbibigay. Merong nagbibigay ng rin, sabihin tawad, balik na lang kayo sa susunod. Kaya ganun talaga. Kahit di naman ngayon kapag kami nangangaroling sa amin, pag binigyan mo isang beses, susunod na gabi babalik uli yun sigurado. Pero ako halimbawa, kung magkakanak ako kaya sa mga pamangkin ko, hindi ko sila hayaan na o papayagan na mga arling. Kung gusto nila, bibigyan ko na lang sila ng cash kung magkano yung makukuha nila na tingin nila sa pangaroling nila, para di na sila mga arling. Kasi na-experience ko yun nung bata ako, medyo risky rin kasi yan. Unang-una, may chance na habulin ng aso. Tapos ang pangaroling hindi naman umaga, gabi. Mahirap na. Tapos kami, naranasan din namin ng mga bata kami, nakakaaway din namin yung mga kapwa namin nangangaroling. Ilang beses din kami nakaparambol, napasuntukan dyan dahil lang sa sinasabing sinusulot mo yung suki nila. Pasuki pa, di ba? Mga bata talaga dati. Kaya ngayong medyo nagkaedad na, naiintindihan ko yung sinasabi ng mga magulang na pagka nagpaalam kami mga ngaroling, pahirapan, payagan. Well, it's a good experience. Good experience, but in my point of view kasi may guidance pa rin dapat. Kung halimbawa mas maganda mangaroling para sa experience, maranasan ng mga bata, samahan nila ng mga matatanda. Yung pa isa, speaking of matatanda, mahirap pag matatanda din ng aroling. Tapos yung prior sa pangaroling magbibigay na sila ng sobre, magkakahiyaan na hindi ka magbigay doon. Tapos yung ngayon, nakita mo yung mga ngaroling, meron pang mga dala-dala na mga portable na mic o kaya yung mga speakers, kasi marami na nabibili ngayon na ganyan Pero maganda naman kasi sa kanila, it's very entertaining at saka hindi araw-araw. So may schedule sila kung kailan pupunta para mangaroling. Yan, sa mga ganyang bus, mas matindi. Sa mga bus, sa mga jeep, hindi na kailangan ng gabi. Lalo na ngayong Pasko, may mga nangangaroling na dyan, yung mga nagtatambol-tambol.
Tapos yung iba pa nga nagbibigay pa ng sobre. Kapag bata o kaya nung mga panahon bata pa kami, yan ang isa sa mga racket talaga namin mga kaibigan ko, mga Arling. Pero pinakamasarap na mga Arling na hindi ganun ka risky at hindi ka masi-zero mismong December 25. Tapos mga Arling ka kapag doon sa mga nagiinuman medyo pagtitripan ng konti pero malaki yung may bibigay. Kasi kami nung ganitong edad ko, nagiinom na ako pag ganyan may lumalapit sa aming mga bata, nangangaroling, pinagtitripan to the sense na syempre hindi naman yung sobra-sobra na trip-trip lang, yung pakakantahin mo lang na kung ano-ano, tapos konting interview, tapos bibigyan namin. Pinakamababa namin binibigay, depende kung gaano karami sila, pero pag 20 yun ang pinakamababa. Pero pag marami sila, syempre magkakabudulan na dun sa mga nagiinuman. Swerte nila, baka makakuha pa sila 100. Pero nung panahon namin, nung nangangaroling ako, magbigay ng 5 piso, aba, jackpot ka na dun, laking bagay yun. Maraming varieties of songs ang yung ginagamit ngayon sa pangangaroling kasi nung panahon namin nung mga bata ako, ang alam lang namin, Sa May Bahay, Jingle Bells, We Wish You a Merry Christmas. Tapos minsan kapag medyo maangas-angas yung 12 Days of Christmas. Ngayon ang dami, may mga iba't ibang kanta. Yung iba di ko na alam May mga gumagamit pa nga ng kanta ni Kyo Will. Tapos yung Christmas ID ng ABS dati. Iba, meron mga sikat na rin sa TikTok. Tapos speaking of TikTok, meron pang mga ibang nangangaroling na nakakatuwa. Combo, meron na kumakanta, meron pa sumasayaw. Talagang production and entertainment number yung ginagawa Mahaba-haba rin na pangangaroling ng mga bata o kahit yung mga bata, yung mga matatanda na nangangaroling din. Kasi usually ang season or ang period ng pangangaroling ay start ng Simbang Gabi, which is madaling araw ng December 16. Yan, hanggang 25 na yon. Pero ngayon iba na rin kaya nga sabi ko kanina, may mga nakita na ako ng mga previous weeks na nangangaroling na mga tipong malaki yata pangangailangan. Tapos isa pang bad trip niya nung bata ako, pagka nangangaroling kami, pagka pangit yung panahon, pagka biglang umulan, wala na, uwian na talaga. Na yun, alat na, wala ka nang mapupuntahan. Tsaka tatamarin ka na kahit may dala-dala kang payong. Mga ngaroling ka pa ba nun, gabi na, umuulan pa. Siguro hanggang dito na lang tong random vlog na to sa pag-share ko tungkol din sa caroling na naranasan ko nung bata ako, tsaka yung caroling ngayon na mga nakikita ako. Ganun talaga, madalas na nag-aabang yan yung mga bata, or hindi ko alam kung yung mga bata ngayon inaabangan na, pero yung panahon namin inaabangan yan kasi more on activity na magagawa during the season ng Pasko, kasi isang ang Pilipinas pinakamahaba nagse-celebrate ng Pasko So nga lang, yung mga batang tatry ngayon konting ingat-ingat lang din kayo, lalo na't gabi na pag mga rin. Tapos yung mga aso, pag kami nakita na kayong aso, huwag yun na asar-asarin yung aso. Tapos huwag na rin kayo makipag-away dun sa mga kasabay nyong nangangaroling. So you only have same goal. Kaya wag kayong mag-agaw-agawan. Kung halimbawa naman galante yung mapagkakata na tindahan o bahay na matatapatan, lahat magkakaroon. Mahirap yun pagka lahat hindi pa mabigyan dahil nakita kayo nung owner ng bahay o tindahan na nag-aaway-aaway. Pero sana rin baka tsamba na makakita nung may mga iba kasing magagaling at magaganda ang boses, yung mga talagang pangmalakasan. Yan nakakatuwa na paano yun sa pangarling. Pero pagka doon naman sa iba na humingi ng tawad, huwag nyo naman sabihin na thank you, ang babarat ninyo. Kaya pagka konti binigay, ang babarat ninyo. Be thankful pagka nagbigay o hindi. Hindi naman nila responsibility na magbigay. Okay, so enjoy na lang ang pangangaroling sa mga bata at saka sa mga hindi na ganong kabata. Ganito lang, peace and signing out. Ciao!